Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa. Ito po inyong lingkodado Paglinawan ng Maestro. Nagwe-welcome sa inyo sa Iparas kay Paras. Magandang hapon, paring Ado. Magandang hapon naman muli sa ating mga kababayan na nabudol. Ika nga, borrowing the words of Madam Amy, na yung 31 million daw na boto ay nalalagas na daw. Dahil she's now using the word nabudol para ang Pilipino. So, I will not be surprised na kayo dyan, mga kababayan, ay hirap na hirap ngayon dito sa administrasyon ni Marcos. Magandang hapon muli sa inyo lahat. Secretary, meron ditong mga video na lumalabas, karami-rami. Sus Mariosep, reaksyones at mga opinyones tungkol dito sa isang interview na naganap recently involving the First Lady. Ano bang masasabi mo tungkol dyan? Well, alam mo, it just, prove that she is not the best spokesperson for the president. Sana kumuha sila ng beauty queen. Kasi yung kanyang PCO hindi na nga ika nga woman of beauty, lagyan mo pa ng ibang di rin ka nais-nais, dapat ang spokesman niya si Pia Wurzbach or si Ano ba sinabi mo? Wurzbach o horseback? Kasi mukhang o kaya si horseback. Lisa Soberano. Oh. Yan dapat ang spokesman. Ayan. Maski walang content, pero at least titingin yung mga tao sa beauty nung nagsasalita. Di ba? Mali naman ang premise mo eh. Ang ginamit mo premise yung taga-PCO eh. Di siyempre, mababa yung standard doon dahil pangit din siya. Anyway, ito, galing sa isang senadora na napakarespetado at Tita Cynthia ang tawag ko dyan. At she's a woman of substance. Ito yung sinasabi niyang opinion tungkol doon sa pananalita sa aksyon ni Ginang First Lady. Ito po. Aga, para nga kay Senator Cynthia Villar, kung siya ang tatanungin, hindi na dapat magbangayan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng gusot sa pagitan ng unang ginang at vice-presidente matapos isiwalat ni First Lady Marcos sa isang panayam ang kanyang sama ng loob kay VP Sara dahil sa naging reaksyon nito sa pahayag ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Punto ni Senator Villar, kung siya anya ang asawa ng Pangulo, pagtutuunan na lamang niya ng pansin ang paggawa ng mga programa para maging matagumpay ang presidente sa kanyang pamumuno. Politika yun eh. O, tayo naman kung ano lang ang tama yun. Kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. O, hindi na ako makikipag-away. Huwag na mag-away. Gumawa na lang ng mga project na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao lalo yung ating presidente. Tama naman, sige nang Cynthia. Sayang ito. Dapat itong naging First Lady kung nanalo si Manny Villar, ano? Because she talks sense. Yeah. Nanalo nun si Abnoy eh. Si Abnoy Sumalangit nawa. So, yun po ang comment, no? And it means, or it carries 1,000 words. Yung sinasabi ni Madam Cynthia Villar. Woman of substance. Ayan. Yes. At tingnan mo naman ang reaction ni Ginoong Marcos. Ito po ang reaksyon niya doon. Palagay ko, hindi niya alam na magpa-interview yung kanyang asawa. Kasi dito parang wala siyang pagsanib doon sa gawa ng asawa niya. Okay, ito. Pakinggan natin si Marcos. I don't see the reason behind that. But, well, first of all, my first reaction is about the lucky husband I am.
that I have a wife na very protective sa akin, na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin, talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siyang ng mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue nito. So meeting po natin, you will assure the Vice President that she will not be replaced as Deputy Secretary? She doesn't need my assurance. She knows that. She knows that. Yeah, she will be any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday, Sara. Alright? Thank you. So the talk with the Vice President will be to patch things up, not to... I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. And our conversation will be precisely that. That I am sure you understand how she feels because alam niyo, ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, policy, lahat. Manhid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro, she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at paanghang sa salita. Very protective daw. Anong sinasabi niya? Very protective daw si First Lady sa kanya. Kaya pag may atake... Swerte siya na may... hindi naman swerte si First Lady na may husband katulad niya. Kasi he's not protective over the First Lady. Hindi mo... may hinihinaing ba? Tawag niya? Hinanaing ang iyong baybahay. Hindi mo niyayakap at darling, kakampi kita. Kakampi mo pa rin yung kinaukulan niya ng galit. She may be a good wife, but you may not be a good husband. Anong tingin mo dyan? Ewan ko lang kung pagiging good husband ng hahanapin ko rito. But depende sa sinabi. We're being literal about it. Sa sinabi niya, ang aking pahayag ay sa kanyang pagiging presidente dahil sa kanyang binitawan ng salita na pag hindi na kaya, di bibitawan na natin. Bakit nandiyan pa si Boy Rimulya? Hintayin pa ba nating matigok yan? Bakit? Ano bang nangyari kay Boy Rimulya? Abay, medyo puso ko. May problema sa... naku, pwede namang pagbakasyonin muna pinipilit pang... may stress, Ganun ba? Ako'y concerned, concerned lang ako kay Boying. Masasabi ko kay Boying Rimulya. Boying. Kay Boying. Siyempre, noong nasa eskwelahan pa kami sa UP, maliksi yan at very healthy. At nung ako ay nagiging head ng aming fraternity, Upsilon Sigma Pi, as Illustrious Fellow. He was my Vice Illustrious Fellow and healthy yan at very diligent. So I don't see any reason na isa siya sa i-consider ni Marcos na tatanggalin. Kasi dapat nga on the contrary, maski
Hindi mo naman maiwasan magkasakit. Pero pinipilit pa rin niya na magtrabaho at to be competent with his job. Ayun ang nakikita ko kay Boying Rimulya. But, well, everything is prerogative of the President, as you said. Oo. So, anyway, ngayon, mayroong mga mga haka-haka dito sa ano ba itong event na ito? Yung speech daw ni Marcos. Mayroon daw speech si Marcos na hinihikayat ang mga sundalo na magpiprepara na at magkipaggera na sa mga pero alam mo, with due respect, bago natin ipakita itong video na ito, hindi ba similar naman itong makikita niyo dito sa video sa mga pronouncement ni Marcos na not an inch of territory we will be given. Huwag tayong we will prepare for any eventuality, mga ganon. Ano pa masasabi mo? Yun, yung mga we will not stand to the China's aggression. Yan. Mga ganon. So ito, China's bullying. May naririnig daw, may kumakalat daw na video ngayon at may reaction ang DICT. Ito, pakinggan natin. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong pumalat at gamitin ang ating puwersa para matigil na itong mga pambubuli. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Napag-alaman naman at binigyan diin ng DICT na artificial intelligence o AI generated lamang ang nasabing viral deepfake audio. Posible yan kasuhan ng paglabag sa cybercrime law kung sakaling matunton ang mga gumawa at nagpakalat nito. It is fake. It is not the President's voice. We don't have any leads yet. Don't worry, we'll let you know. I think it would be more appropriate for us to forward this to the National Bureau of Investigation and the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Anong masasabi mo, partner? Kasi nagiging uso ngayon na kung may mga documentation, may mga statements na medyo hindi maganda para sa liderato ng bansa, ay sinasabi kaagad ng government agencies na gawa-gawa ito ng artificial intelligence. So, paano naman natin masasabi ngayon na ito ang isang magandang statement na truthful, genuine, ay sasabihin na lang parati na ano yan, AI yan. Tulad ng mga papeles na pinalabas ni Maharlika. Sa PDEA. Sa PDEA. AI daw. Pero wala yung official or agent ng PDEA lumabas na at pinatunayan na siya ang gumawa doon at gusto niya maimbestigahan sa Congress. Willing to testify. So, that junks the allegation na AI. So, what would make us believe that this guy by the name of ano ito? Uy. Anong pangalan nitong D? Sa DICT. Yeah. Si D. Ivan Uy. Alam mo kasi, hindi ko alam kung Ivan Ho. Kakampi ba ng China ito o kakampi ng Pilipinas? Kasi Chekwa So, Ivan Uy, sinasabi niya na ito daw ay fake news. It's a product of AI, hindi daw boses ni Marcos yan. How do you now know that it's not the voice of the President? Because ito si Ivan Uy, kaya man lang nilagay yan dyan dahil kakampi or kasabwat ni Lisa doon sa allegations ni Glenn Chong. Smartmatic. How competent he is to say that
this is a product of artificial intelligence. Okay. So, in the future, yung may mga statements ang mga bloggers, ang mga opposition, they will always now claim that it is artificial intelligence. Magiging byword na ng gobyerno yan. So, yun po ang nakakabulagta sa atin kung mangyayari yang parati na lang ganun. Paring Ado. Pero ako alam ko kung sino gumawa dyan eh. Alam ko na. Pwede. Isang driver na dating empleyado ng US Army. Baka si baka ang gumawa niyan tulad nung sa Cebu, baka ang gumawa niyan si Sarate, si Alo Jan. Baka si Alo Jan ang gumawa niyan kasi kung kayang gumawa ni Alo Jan na narrative, magkaroon ng narrative na siya yung driver ng Cebu, he can also mimic the president. Panuorin ka natin. Wala na ngayong wala nang determination of what is the truth kasi pati yung drugs pinipake na may nahuli. Ito statement ni Marcos pipik-pake ng mahuhuli. So what is the end of all this fake manipulation of government? Puro ganyan eh. Ito. Nananahimik na raw ang PNP. Kagaya nito. Nahuli na daw yung si Alo Jan Sarate. At mayroon na daw nung una itong si Jean ano ba pangalan nito? Pajardo, na matino naman ito, abogada, magaling magsalita. Pero pinipigilan daw siya ngayon. Hindi na magbigay ng information. Ano ba ngayon? Martial law na ba? Pinagbawal na daw ang public information, which is a constitutionally constitutional right of every citizen to be given information by the government. Bakit pinagbabawalan daw? Kasi nung una mukhang na-balljack sila ng madlang people na fake yan wala naging 1.8, naging 1.4. Ang usap-usapan ngayon sana punta yung 4,000 kilos. Tama ba? O 400 kilos ba? 1.8 tons alam mo yan, 1,800 kilos. Minus 400 na lang. 400 kilos is a big amount of money if it goes to the street. Di ba? But if it goes to the street, what if it goes to JP Laurel warehouse? Kasi high valued at saka high quality. Masarap na yup-yupin yan. Ito, pakinggan natin. Ito si Pajardo. Maaaring maging dahilan ng pagdududa ng taong bayan ang pananahimik ngayon ng pambansang pulisya. Tumanggi na kasi itong magbigay pa ng kung anumang impormasyon hinggil sa halos 10 bilyong pisong halaga ng shabu na nasabat sa Batangas noong nakaraang linggo. Paliwanag ng PNP, nasa ilalim sila ng isang strict instruction na huwag magbigay ng anumang detalye hinggil sa kaso. I really cannot give specifics because I'm under strict instruction not to give any more details. Yan na rin po ang utos po kasi ng mga prosecutor for us to refrain from giving too much information so as not to, again, compromise the ongoing case build-up. Matatanda ang sinabi ng PNP nitong nakaraang linggo, nasa 9.6 bilyong halaga ng shabu ang nasabat kung saan isang former US Army soldier ang naaresto kaugnay nito. Ang naturang halaga ay mas mababa naman kumpara sa unang ibinigay na datos na nasa higit 13 bilyong piso. Kaugnay nito, nararapat lamang ayon kay Attorney Panelo na mga ganitong klaseng kaso ay imbestigahan ng gobyerno. The fact na pinipigilan ngayon itong spokesman ng PNP is a product of
the first blast where yung police na interviewin sana ay pinipigilan din ni Marcos na wag kang magsalita ha, pagka kasi iniimbestigahan pa. Pero it's just like saying, wag na kayo magsalita dahil ginagawa pa namin yung script. Ginagawa pa namin yung tunay na report. Kasi kailangan pagtakpan natin ito para gumanda yung image ko na walang namamatay sa drug fight against drug menace. Pero Secretary, pwede kang magsalita ha? Pero pag sinabi kong ganun, tigil, stop ka na. Stop na tayo. Stop ka na. Stop ha. Ay, naku, napakaraming pinagbabawal ngayon, Secretary. Hindi lang bawal yung gamot na pupunta sa JP Laurel at JP Laurel at tinutuloy ang pagbababangag sa mga high quality mga bangagero doon sa area na yan, So, yun po mga kababayan, ang mga ating mga kapatid ngayon ng mga Pilipino ay parang nakatulala. What in the hell is the government doing in not giving information when even yung kay Mayo na nahuli binubulat-lat, nagkaroon ng hearing. Bakit hindi ngayon mag-hearing ang Kongreso? Si Barbers, anong ginagawa mo, partner? Ace Baby? Or si Ginoong Bato? Anong ginagawa nyo? Bakit hindi nyo imbestigan? Eagle Beaver kayo noong kay Mayo. Eagle Beaver kayo noong mga ibang pulis na may mga report na may kasabwat na mga drug syndicate. Bakit ito pinagyabang ni Marcos na pinakamalaking haul, and yet nobody in Congress is doing their duty to let the public know about what's going on? Bakit tahimik? Pati ba kayo, hindi lamang ang police ay ginagag din ngayon? Kayong mga congressmen, mga senator, are you being gagged by Marcos tulad ng police na ano ba yun? Chief of Police ng Batangas? So, that is the big question. Lalong bababa ang kredibilidad mo, Marcos, dahil parang ang perception po ng tao ngayon ay may tinatago po kayo sa publiko. May sikreto ka na naman. May secret. May secret deal na doon sa kay Biden. May secret deal na doon sa kay Ochoa na binubulgar ni Parlale. May secret deal na doon sa Smartmatic. Mayroon pang secret deal ngayon dito sa drugs. Paring Ado. Oo. Tsaka dumadami yung pinagbabawal ng PNP. Oo. Ewan ko lang. Binabawal. Kung tanggap ito ng alam mo, this is a deprivation of due process Kasi in so many, may mga jurisprudence akong nabasa na part of your privacy is yung treatment mo ng body mo. Kung anong sabon ipaligo mo, walang pakialam yung taong bayan. Kung ano ang deodorant na ilagay mo, walang pakialam. Kung maglagay ka ng plastic sa dibdib mo or walang pakialam. Bakit ka, kung maglagay ka ng tattoo, bakit ka pinapagbawal ngayon ang mga pulis? What is wrong about tattoo? That's all over the world. Yung mga pinanonood nilang mga performers, nakatattoo. That's an affront to government officials who are wearing tattoos. Dahil lang sinasabi nung isang babae na hindi nagtatato yung mga anak niya, pero nagtatato yung mga anak ni Duterte. Nagsisip-sip na kaagad ang PNP na papatanggal. You're depriving every Philippine National Police member na may tattoo
na wala namang masama dyan kasi part ng ano nila yan, ng katawan, papatanggal nyo ngayon ang mga tattoo. Ang sakit niyan at saka mahal yung magpapatanggal ng ganyan. Kayo bang magbabayad? PNP? Parang ano masasabi mo? Ewan ko nga ba ano yan part na yan ng human right mo di ba? Ng karapatan pagtao mo. Sabi nga kanabihan, ano ba ito? Is there a silent martial law going on in our country? Parang may bumabalik yung nung estudyante pa kami. Takot lahat. Even the Supreme Court. Mukhang, parang pasista. Mukhang nai-intimidate ang Supreme Court. They're now not acting according to their conscience. Ano ba konteksto nito? Pakinggan nga natin yung video, yung konteksto nito, tattoo nito. Ipinagbabawal na ng Philippine National Police o PNP ang pagkakaroon ng tattoo sa lahat ng uniformed at non-uniformed personnel nito. For some, sinasabing creative art ito. This is an expression of oneself belief sa artistic side po nila, but in every right po there's always a boundaries po. Dito po ay nasa loob po tayo ng uniform service kasi pangit po naman na naka-uniforme po yung mga pulis po natin na tad-tad po ng tato. Meron po tayong memorandum circular pertaining po sa bearing and sporting of tattoo. Definitely po, yung mga papasok po at may intention pumasok po sa PNP via lateral entry, whether line units or technical unit, yung ating pong mga kadete sa Philippine National Police Academy, yung ating pong mga papasok po na patrolman at patrolwoman, definitely po ay hindi po sila pwedeng pumasok sa PNP po ng may tato. Paano ngayon yan? Baka mamaya si spokesman Fajardo maapektuhan yan. Baka sumunod na dyan, ipagbawal na mga taling. Mga taling. Malay natin, baka may sa ilalim ng uniform ni Pardo, may tato pala. Ano bang pinagbabawal? Yung expose lang or pati yung nasa puwet, maraming mga ganyan na nakatago. What is the borderline? And besides, that's discriminatory. So, actually, that's a violation of human rights and violation of due process. Why? Because you are imposing something, discrimination against applicants, di ba pare? Porque may tato, you are favoring violation din ng equal protection yan kasi ang pipiliin mo yung mas magaling pala yung may tato na bumalil, ito pipitsugin pero walang tato, yan ang tatanggapin hindi mo. Ba nakalagay sa poster yan ng Labor Department yung discrimination? So yun po ang sa hiring I don't want to cast aspersion baka nanood yung Chief PNP doon sa interview ni Ginang Araneta Marcos at narinig niya na binabawal ni Ginang Lisa Marcos or pinipintasan yung pag-wear ng tattoo at nagsip-sip kaagad si PNP Chief na susunod tayo kay First Lady ito pala yung sistema niya na bawal ang tattoo. This is her way of or an expression of her whims and caprices. So ano pong nangyayari ngayon sa ating bansa? So yung pagiging tuta, okay. Pero yung paglalagay ng tattoo, hindi. Bawal. Maging tuta, pwede. Paglalagay ng tattoo, hindi pwede. Bawal. Okay. Dapat yun, kung meron mang ganong gusto silang pasunurin, tahimik na lang sila. Sasabihin nyo. Bulong-bulong na lang. Bulong-bulong na lang. Sa loob na lang ng PNP yan. Hindi nyo na nilalabas na anong epekto niyan sa public welfare? Anong epekto niyan sa public good? Sa public interest? May isang babae na influential in using the
leadership of both the armed forces, yun ang word. Baka naman natawagan. Baka natawagan. Hindi, baka nag-SS lang. Pwede rin. Para tumagal. Okay. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan. Sekretary, magpaalam na tayo. Magandang hapon po muli. Ito na po kami. Till the next time, Iparas kay Paras.